Mapayang gabi mga kawaray, magandang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayong gabi, siyempre, huwag natin kalimutan yung yung mga OFW natin na nagkalat sa lahat ng panig ng ating mundo. Sana po, saan man po kayo naroon, ay sana sa pambuti po kayong kalagayan. Meron naman po tayong mga panonooring mga nakakatakot na video ngayong gabi. At credit po ito kay Andy the Explorer. Subscribe niyo po channel niya. So ano po ang hinihintay natin? Panoorin na po natin. Tara! Tagumpay, hindi ko kayo. Rabaya. Si Alec Lon, isang Amerikanong hiker, ay naglakbay mag-isa para mag-hiking sa malalamig na bundok ng Norway, ngunit hindi na siya muling nakabalik. Sa loob ng 6 na araw, walang nakakaalam kung Ganda ng lugar, no? Nakaka-amaze yung yung nakikita mo na hindi mo makikita dito sa Pilipinas. saan na siya. Tila ba naglaho siyang parang bula sa gitna ng malupit na kalikasan. Pero sa ika-6 na araw, isang himalang halos imposible ang nangyari. Natagpuan siyang buhay pa, nakahandusay sa ibabaw ng nagyayelong glacier. Hirap na hirap ang mga rescue team na hanapin siya dahil sa napakatarik na bangin. Mapanganib na yelo at halos zero visibility na. Hanggang sa ang Red Cross, sa wakas, ay nakita siya, pagod, nanghihina pero humihinga pa. Paglapit nila kay Alec, halos hindi na ito makalakad, nagwawala sa matinding takot at pagkalito. Ang kanyang pagkakaligtas matapos ang 6 na araw sa nakamamatay na lamig, ay isang pangyayaring nagpatindig ng balahibo ng lahat. Madalas nangyayari sa mga hikers Isang rescue yan. na sa dami ng hadlang, ay halos imposible na, Kahit ngunit pa nangyari. gaano kang sanay na sanay yun makyat ng bundok. Sa tahimik na 10 Meron oras talagang ng gabi, pagkakataon na isang mangyayari CCTV sa sa loob inyo. ng isang maliit na Hindi cafe ang naiwasan yan. nakapag-record ng isang nakakakilabot na pangyayari. Makikita rito ang isang crew na abala lamang sa pagwawalis at paglilinis ng paligid, hanggang sa may kung anong hindi maipaliwanag na presensya ang nagsimulang gumalaw sa paligid niya. Panoorin ninyong mabuti. Gulat yung nagwawalis. Sa video, malinaw na malinaw ang pag-angat ng mesa at upo ang nasa tabi ng lalaki na para bang may isang hindi nakikitang puwersang humahawak at nagbubuhat nito. Ang weird ng lamesa, no? Biglang umangat. Talagang magugulat ka dun Di naman alam mangyayaring ganun Ano kaya meron doon sa lamesa na yun? Nang makita ito sa mismong harap ng crew, literal siyang napatigil sa takot bago tuluyang nagtatakbong palabas, nanginginig at hindi makapaniwala sa nakita niya. Kadalasan, ang mga video tungkol sa kababalaghan ay nagaganap sa loob ng isang bahay, isang lugar na kahit simpleng ingay ay kayang gawing doble ang kilabot. Ngunit hindi lang mga tahanan ang maaaring maging pugad ng hindi maipaliwanag na pangyayari. Gaya na lamang ng susunod na video na ito, kung saan isang grupo ng mga estudyante dito sa Pilipinas ang nakahuli ng isang nakakakilabot na tagpo sa loob ng isang bakanteng CR. O, akala lang nilang bakante. Bigla na lamang umalingaw-ngaw ang iyak ng isang bata mula sa loob ng palikuran.
Ngunit ang nakapagtataka, wala namang batang makikita kahit saan sulok ng banyo. Ang tanging nakikita ay ang mga bakanteng cubicle, kung saan ilang sandali lamang ang nakakalipas ay kusang bumukas ang pintuan ng isa sa mga ito. Kahit hindi mo pa makita ang nangyaring yun, ang boses pa lamang ay sapat na para manginig ang iyong kalamnan. Iyak ng Sapat bata na yun nga. para kahit sino ay tumakbo Iyak ng palayo. bata. Kaunting-kaunti lamang ang impormasyong nalaman natin tungkol sa video na ito. Ngunit ang nasaksihan dito ay isa lamang sa Wala naman nakikitang bata. Walang pag-alagalang bata. Pero may umiyak. Iyak ng bata. Creepy ng ano. Hallway. di umano'y maraming kakaibang pangyayari sa lugar na iyon. Ayon sa mga kwento, sinasabing pinamumugaran ng mga ligaw na kaluluwa ang paaralang ito. Kaya ang tanong, isang multo nga ba ang aksidenteng nakuhanan ng kamera? O may mas nakakatakot pang nilalang ang nahagip ng lens ng kamera? Lampas 10:10 na ng gabi. Sa kanyang apartment sa ikalawang palapag, nag-set up si Hannah Viveveri, 20 anyos, ng kanyang cellphone para mag-record ng video habang sumasayaw siya. Para kay Hannah, isa itong Galing sumayaw ni ate. klase ng meditation, isang paraan para makapagpahinga matapos ang isang nakakapagod na araw, isang sandaling nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Pero noong gabing yun, may ibang nakatakdang mangyari. Bakit? Habang sumasayaw si Hannah, bigla siyang napatigil. May nakita siyang kung sino sa labas ng kamera kaya napasigaw siya ng, "Who are you?" Isang lalaki ang nakatayo sa may pintuan ng kanyang balcony sa ikalawang palapag. Ibig sabihin, inakyat nito ang balcony, binuksan ang pinto, at ngayon ay nakatayo sa loob ng bahay niya, Ang taas niya, na? nakatitig sa kanya. Mahina itong bumubulong ng kung ano-ano Magaling yung habang ano. nakangiti sa kanya ng Yung nakakatakot. taong yun. Para makakita sa balcony ng ganyan Pinatay ni kataas. Hannah ang music at muli niyang tinanong, "Who are you?" Sumagot ang lalaki. Please get out. No, please get out. Yes. Pero sa tono ng boses ni Hannah at sa nanginginig niyang pananalita, malinaw na malinaw, malayo ito sa isang simpleng pagkakakilanlan. Baka manliligaw mo lang yan. Kumari ka lang. May mas masama siyang naramdaman. Who are you? Please get out of my apartment right now. Dahan-dahan siyang lumapit sa kanyang cellphone, pagkatapos ay nagtungo papunta sa front door. Habang naglalakad siya, paulit-ulit namang sinasabi ng lalaki na gusto raw niyang maging magkaibigan sila. Pero hindi man lang siya pinansin ni Hannah. Please get out of my apartment right now. Pagbukas niya ng front door, sa kalagitnaan ng kanyang pag-atras, Get out. Get out. itinutok niya ang kamera diretso sa intruder, kaya nakunan niya ang una at kaisa-isang malinaw na tingin sa lalaking yon, na nakatayo pa rin sa may pintuan ng balcony. Nang mabuksan na niya ang pinto, sumigaw siya ng malakas para marinig ng kanyang mga kapitbahay, "Lumabas ka!" Get out. Pinalabas eh. Doon lamang umatras ang lalaki. Lumabas na ang buong kwento, pamilyar pala si Hannah sa lalaking yun, dahil nakatira rin ito sa parehong apartment complex. Pero hindi niya ito kilala Magkaperas ng pala silang personal. tinitirahan. Hindi ito Tsaka madalas siya nakikita ng lalaki. Tinititigan lang siya at ngumingiti, na para bang may masama na pagkahumaling sa kanya. Kung bakit nito pinasok ang bahay niya, malinaw na may nakakatakot itong intensyon. Ayon kay Hannah, sa buong insidente, hindi man lang umalis ang mga kamay ng lalaki sa loob ng bulsa ng hoodie niya, na para bang may hawak itong armas. Baka may nahawakan. Pero dahil sa mabilis na Hindi natin pag-iisip alam kung ano ni yung Hannah, nahawakan na. hindi na natin kailanman Nasa loob ng malalaman bulsa kung eh. ano talaga ang balak niya noong gabing yun. Makaraan ng ilang araw, inaresto ang lalaking nakilalang 36 anyos na si Angel Moses Rodriguez Gomez at kinasuhan ng stalking, assault, burglary, at Wawa malicious naman. destruction of property. Ngunit nakakagulat, pinalaya siya kaagad dahil sa piyansa. Isang desisyong naging kontrobersyal, Piyansa pala lalo eh. na't alam niyang nakatira ito malapit at alam kung saan siya nakatira. Sa isang panayam, sinabi ni Hannah, "Hindi tama na malaya siyang naglalakad habang ako,
kailangang maging alerto sa bawat anggulo. Sa kabutihang palad, walang sumunod na insidente. At ngayon, wala na sa bansa si Angel. Pero ang video nananatiling nakakapangilabot. At narito pa ang ilan sa mga kahalintulad na halimbawa ng mga nakakakilabot na mga home invasion videos. Isa sa mga video ay mula sa Saratov, Russia. Isang babae ang nagising bandang alas 4:30 ng madaling araw. Dahil sa tunog ng pagkatok habang nakahiga pa siya sa kama. Pero mas lalo siyang natakot nang malaman niyang ang pagkatok hindi nanggagaling sa pinto. Galing ito sa bintana. Sa labas ng kanyang Ang tibay ng noo ng mamang to. Iba ang yung pinangkakatok. Noo yung pinangkakatok eh. Tsura oh. Dilat na dilat. bintana ay may isang lalaki, inuumpog ang ulo niya sa salamin, paulit-ulit. Ang nakakatakot pa dito, dahil ang unit ng babae ay nasa ikalawang palapag, at wala siyang balcony. May kapitbahay sa tapat na nag-record ng eksena. Makikita sa footage ang lalaki na nakatay. Kaya naman pala, yung noo ang pinangkakatok kasi nasa labas siya eh. Makitid lang yung inaapakan niya. Pag hindi siya umawak, gamitin niya para kumatok yung kamay niya para kumatok. Mahuhulog siya, pwede siya mahulog. Kaya naman pala yung noo niya ginamit niya pangkatok. Galing ng mama. Sa gas pipe ng gusali habang patuloy na inuumpog ang ulo sa bintana. Sa lakas ng bawat hampas, nagsimula ng mabasag ang salamin at ang ulo ng lalaki dumudugo na ng sobra. Tumigil siya sa pag-umpog pero dudugo hindi talaga dahil yan. sumuko. Lalo kung maraming beses mong iuumpog yung dyan, noo mo. Parang parang adik eh, dilat na dilat yung mata eh. Sa halip, umakyat siya sa ibang bintana, sinusubukang buksan ang frame gamit lamang ang kanyang mga daliri. Sa oras na yun, dumating na ang mga pulis. Pinilit nilang pababain siya at kalaunan ay inaresto. Loko. Ayon sa impormasyon, ang lalaki ay nasa impluwensya ng bath salts, isang Kaya droga na pala. kilalang nagdudulot ng delusyon at Kasi sobrang walang lakas. normal na tao na gagawin Pero yan eh, maliban ganyan. dito, kakaunti lamang ang kanilang nalaman tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kapalaran. Ngunit lumabas na hindi ito ang buong kwento. Ang mismong babaeng nag-record ay nagsalita sa isang lokal na reporter at ibinunyag ang isang mas nakakatakot na detalye. Una, kumakatok lang siya gamit ang kamay. Pagkatapos, inumpog niya ang ulo niya sa bintana ng halos 1.5 oras. Sumigaw siya ng pangalan ko, kahit hindi ko siya kilala. Puno ng dugo ang mukha niya, may bula ang bibig, at paulit-ulit niyang sinasabi na kailangan niya akong kausapin, na kailangan niya ako. Ang pinaka-nakakakilabot, hindi niya kilala ang lalaking yun, at paano nito nalaman ang pangalan niya, walang nakakaalam. Ang dalawang video na ito, parehong nagpapakita ng mga taong hindi kilala ng kanilang mga biktima. Ay isang paalala, hindi mo alam kung sino ang nakatingin sa'yo, o kung sino ang lihim na nahuhumaling sa'yo. Tama. Pero minsan, mas nakakakilabot kapag ang intruder ay kilala mo. Sa Aurora, Sweden, si Muhammad Amana, 26 anyos, ay dating nobyo ni Maria. Dahil sa mga paglabag niya sa batas, napuno si Maria at tuluyan siyang nakipaghiwalay. Lalong nagalit si Muhammad nang malaman niyang nagtatago si Maria sa bahay ng isang kaibigang lalaki. Noong May 25, pumunta si Muhammad sa bahay at nagpumilit na makausap si Maria. Ayaw siyang papasukin ng kaibigan at ni Maria, kaya umalis siya, ngunit sandali lang. Bumalik siya pagkaraan ng ilang minuto, may dala ng hagdan. Napansin ito ng may-ari ng bahay at nagsimulang mag-record. Stiger. Stiger. Tinanong ng cameraman, anong ginagawa mo? Lalaban ka ba? Sumagot si Muhammad, hindi, gusto ko lang makausap si Maria. Habang sinasabi niya yun,
Kapansin-pansin ang nakakaawang kapanatagan ng kanyang kilos, sobrang tahimik, sobrang kalmado, habang Yun ang patuloy mahirap siyang eh, umaakyat sa tahimik. hagdan. Hindi mo alam kung Para ano bang may iniisip niya. tinatago siyang hindi mo gugustuhin malaman. Hindi mo alam kung anong pwedeng gawin yan. Tatahimik. Pero, Sa sobrang oo nga, kalmado kalmado ng nga. ikinikilos ni Muhammad, hindi na malaman ng cameraman kung dapat ba siyang katakutin o hindi. Pero hindi na rin siya maghihintay ng matagal dahil malapit na niyang makuha ang nakakatakot na sagot. Du kommer inte in i mitt hem. Jag får yun na nga. Han högg mig med en kniv. Diba? Han högg mig med en kniv. At doon na napatunayan ang kinatatakutan nila. Yan bang mga Bigla niyang sinuntok ang kalmado, cameraman kita mong kalmado dahilan lang yung para ano, umatras kinikilos, ito papasok pero ng kwarto at isara hindi ang mo alam sliding kung ano yung glass gagawin door. sa'yo. Sakto lang bago umapak si Muhammad sa balcony at maglabas ng malaking kutsilyo. May kutsilyo pa oh. Du, han krossar glaset med en sten. Nagwala na. Nanghihina pa ang cameraman dahil sa suntok, kaya umatras pa siya papaloob ng bahay. Samantala, si Maria ay nakatakbo na patungo sa banyo at agad na nagkulong. Mabilis siyang sinundan ni Muhammad. Jag tänker på dörren, han kommer in. Han kommer in, Maria. Mohammed, upp du. Mohammed, du högg mig redan. Sinubukan itong buksan ang pinto, pilit na iniikot ang lock gamit ang kutsilyo na para bang yun lang ang humaharang sa tunay niyang balak. Hindi klaro kung ano ang plano niya dahil dumating ang pulisya bago siya nakapasok. Inaresto si Muhammad sa mismong sandaling yun. Sa huli, nagtamo lamang ng minor injuries ang lalaking nagvideo. Si Muhammad ay hinatulan ng 2 taon sa kulungan at 10 taong pagbabawal sa bansa. At naiwan tayo sa 3 video ng 3 tao na Dapat nababalot lang. ng dilim, mga intruder na ang tunay na intensyon ay mabuti nang hindi na natin malaman pa. Tama. Isang construction worker ang abala sa pagsasaayos ng isang abandonadong bahay kasama ang kanyang boss. Simpleng remodeling lang sana ang kanilang ginagawa hanggang sa biglang may nangyaring kakaiba at nakakakilabot. Panoorin ninyong mabuti. Gente que está parado para este cuarto y yo escuchando cantato y eso. ¿Qué es lo que está sonando por ahí, brother? A ver, ¿qué fue eso? Papi. No, papá, no estás. Hay algo que... Compi. Mira, tú escuchas eso, ¿verdad? No, yo estoy asustado ya, compi. Hay algo que ya bajando sonando allá adentro y de pronto ¡pam! Dieron un cantazo. Ya creo que tú eres de estos que son cubanos y que te imaginas cosas, ¿no? No, chacho, yo no puedo imaginar eso, compi. Y en el cuarto yo jato escuchando cantar y pensaba que eras tú y cuando yo vine a ver, tú estabas ahí tranquilo, recogiendo algunas cositas y me sentí como si me hubieran tocado. No, ya, yo estoy que no puedo ni hablar. No, yo no veo películas de esas ya, compi. No, compi, escucha cómo suena. Escucha eso. Eso yo creo que yo desde lejos yo escuché algo. Sí, estoy temblando, compi, yo no sé qué vaya. Cuidado, compi, que si yo algo estaba cogiendo, ¿sabes cómo es esto? No. Hija. Que lo que caramba es eso. Na manika lang pala yung Esa muñeca tumutunog. así. Como si estuvieran mirando para abajo. Ay, bendito de Dios, y sonando y así. Me siento un calentón en este cuarto, como que no era. La música sigue sonando solo. Oh, y se mueve y todo. Ay, compi. Creepy na mukha ng ano, manika. Eso se está moviendo, compi, ¿viste? Si se estima el nacimiento, compi. Digo que, va para allá. Biglang tumahan. Kagulat naman yung manika na yun.
Pero bakit bakit tumalon? May humila lang. Grabe manika na yun Tumalon. Sa loob ng isa sa mga silid ng lumang gusali, bigla na lamang may tumugtog na misteryosong awitin, mag-isa. Ilang segundo pa ang nakalipas, isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw, dahilan para matarante siya at agad na tawagin ang kanyang boss. Habang sinusundan nila ang pinagmumulan ng tunog, natuklasan nilang nanggagaling yun mula sa loob ng isang lumang aparador. At nang buksan nila ito, bumungad ang isang nakapangingilabot na plushie doll. May nakaprint na mukha ng isang sanggol na biglang gumalaw. At hindi lang basta gumalaw, bigla itong tumalon at umatake papunta sa kanila. Pagkatapos ng insidenteng yun, hindi na raw niya gustong ipagpatuloy pa ang trabaho sa bahay na yun. Tumalon sa kanya. Pero gaya ng lagi, kayo na ang humusga. Ano sa tingin ninyo ang nangyari rito? Ilagay lamang ang inyong opinyon sa comment section sa ibaba. Noong October 2025, nag-upload ang isang YouTuber na nagngangalang Jose ng isang nakakatakot na video na may pamagat na Alone Inside a Cursed Abandoned House sa kanyang channel na Jose Flores Terror. Ang channel niya ay nakatuon sa paranormal investigations, isang grupo ng mga explorer mula sa Pakistan ang naglakbay upang siyasatin ang isang abandonadong nayon. Habang iniikot nila ang isa sa mga lumang bahay, napansin nila ang isang maitim na figure mula sa bubungan. Nang i-zoom nila ang kamera, tumambad ang anyo ng isang maliit na bata, hindi hihigit sa 5 o 6 na taong gulang, tahimik na nakatayo sa dilim at nakatitig diretso sa kanila. Habang papalapit sila, sinusubukan nilang hanapin kung nasaan ang mga magulang nito. Isa pang bata ang biglang lumitaw mula sa kalapit na gusali. Mayroon ding malamig at halos di makatao na titig. Ang bata. Ang ginagawa ng mga bata dyan. Nakaubad pa Di naman siguro mga multo yan. Ilang sandali pa, isa-isang nagsulputan ng mas Oo, ang marami pang daming kakaibang bata. mga bata, pumapalibot sa buong grupo mula sa lahat ng direksyon. Dahil bata, Para hindi bang siguro sila nakatira. pinalalayas sila ng mga ito. Paano bulabog nila. Ayan yung pinaka nila shelter nila yung tinitirahan. Hanggang sa may isang bata na biglang Uy, bumulot ng babatuhin ka. bato at itinapon ng ubod ng aray, lakas sa sakit likod ng nun. cameraman. Dahil sa matinding takot, Ang sakit yun. nagsitakbo ang buong team, tumakas palabas ng nayon nang hindi lumilingon. Ay, puro mga bata. At mula noon, walang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyari pagkatapos. Kung sino man ang mga batang iyon at bakit sila namumuhay sa isang abandonadong nayon, hanggang ngayon ay isa pa rin itong nakakakilabot na misteryo at palaisipan. Isang residente ang sinadyang maglagay ng CCTV sa kanyang malaking taniman upang mamonitor ang anumang kakaibang nangyayari roon. Ngunit isang araw, habang tinitingnan niya ang mga record ng kamera, laking gulat niya sa kanyang nakita, isang nakapanghihilakbot na anyo ang biglang lumitaw sa isang puno. Pagmasdan ninyong mabuti. Uy. Ano yan? Parang babae Nasa taas ng puno. Hoy, anong ginagawa mo dyan? Gabing-gabi na, dyan ka pa sa taas ng puno. Weird ng babae, no? Nasa taas ng puno, gabing-gabi. Pagalitan ka ng nanay mo. Nandiyan ka. Umikintab yung mata, Ay, hindi tao yan. Nangintab yung mata, No, wala,
Kita sa video ng malinaw na malinaw ang hitsura ng isang babaeng nakaputing tila nakatayo sa puno, at ang mas nakakakilabot pa dito, nagliliyab ang kanyang mga mata. Ang naturang nilalang, na pinaghihinala ang isang kuntil anak na aswang, ay gumagawa ng mga nakakakilabot na galaw na parang wala sa normal na mundo. At sa dulo ng puno, bigla na lamang itong naglaho, unti-unting nagiging malinaw, hanggang sa tuluyang mawala na ito na parang usok. Ang video na ito ay mula sa isang CCTV sa loob mismo ng funeral chamber ng isang ospital, isang lugar na dapat ay tahimik lamang at walang anumang galaw. Sa recording, makikita ang isang nurse na abala na ginagawa ang kanyang trabaho hanggang sa may isang kakaibang Malinis yung pangyayaring ano, unti-unting morgue, nagaganap malinis. malapit sa kanya. Ang linis ng morgue. Wala kang makitang dumi, basura man lang. Alaga-alaga siguro yung morgue na yan. Gumalaw yung pangalang patay. Nakita nyo? Gumalaw yung pangalang patay. Pero anong malay natin kung hindi naman talaga patay yun? Nakatalakbong eh. Paano natin malalaman patay yan? Hindi naman natin makita yung mukha. Kaya lang kasi nga, morgue nga yan. Intindi na talaga na automatic na patay talaga yung nandyan. Tapos mayroong isang mag-aasikaso. Kaya bumalaw eh. Maliwanag na makikita sa video na ang paa ng bangkay ay bigla na lamang gumalaw ng mag-isa, gumalaw eh. para bang may natitirang buhay o may kung anong puwersang gumigising dito. Talagang At galaw di eh. na napansin yun ng nurse, Gumalaw pero talaga. pinili niyang manatiling kalmado. Marahil lang pinansin dahil ng alam nurse. niyang kapag tinignan niya ng diretso ang bangkay, baka siya mismo ang unang tumakbo dahil sa takot. Galing eh, no? Gumalaw yung paanong bangkay eh. Maraming salamat sa mga nanood. At likes naman na ano ng mga video kung kayo'y nanonood. At dun sa mga hindi pa nanonood, please lang panoorin nyo. At paki-subscribe na lang ng munting channel ko. At shoutout sa inyo mga kawaray, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, wag natin kakalimutan yung mga OFW natin. Kita-kita ulit tayo sa susunod kong mga video na i-upload. At muli, maraming salamat. Maraming salamat nga pala sa mga nag-subscribe.